ng iba pang mga eventualities sa paligid po ng So city. naka-standby lang po kayo kasi kanina po ay nagpaikot na kami. Tumikot na po yung aming tagapagbalita dyan. Ayos naman. At wala naman pong nakikita. Maliban doon sa isang grupo ng mga taga-suporta ni dating Pangulo Duterte at ni Vice President Duterte. Pero maliit na grupo lang po yun. Pero mga pulis po, hindi po namin nakita. Nandiyan lang po ba sila? Naka-standby? Naka-masid lang po ba sila? At anytime ay sila po ay magre-responde. May garasido. Yes po, naka-standby lamang naman po yung ating mga personnel. Kung hindi niyo po nakita, yan po ay meron po silang specific na mga lugar kung saan po sila nakadeploy. Kung halimbawa man po nagkaroon na po ng mga pagtitipon sa paligid namin, sila po ay agad naman po yung deployment natin. Yung CDN po natin ay on call. Nasa area lamang po sila ng Southern Police. Ito pala, mga nakita natin, mga truck ito ng NCRPO. Pero yung malaking bilang parang hindi pa naman masyadong punado yung mga 400 na mga pulis po, no? Nandun lang siguro sa palipaligid po, hindi masyadong nakalantad, ano? Medyo rasido. Yes po, sis. Wala naman pa po tayong mga grupo na kailangan bantayan. Wala pong gulo na nangyayari. So yung ating pong nakadeploy na personnel ay nasa kanila lang naman po mga areas po. Hindi kailangan na nandun sila sa may tarang-tarang ng sinagok agad. Medyo Yes po, ang ating naman po mga personnel, kung sakali lamang po na magkaroon ng mga people, saka pa lang po natin i-deploy, saka lang po sila, kumbaga, magkakaroon ng formation din po sa labas ng ating senado. Opo, sige po. Medyo rasido, salamat po sa panahon at sa inyong informasyon na yan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Si Police Major Hazel Asilo ng NCRPO. 52 na po ng umaga. Radyo natin, ipipalabanan ng fake news. Dapat totoo. Meron El Prado sa Super Radio DCWB. DCWB. Balita totoo. Suporta tayo pa rin ang number 1 sa Mega Manila. Super Radio DCWB at number 1 AM station at Barangay LM 97.1 number 1 FM station at salamat mga pagpuso. Oo na ang grupo ng maaangat sa cybercrime. Sila ang tagapagsikap. Hindi tayo ibig sabihin na magaling tayo. Ang init ng hanggang Gina G ang sangkapusuan. Tuloy-tuloy ang laban. Task Force Firewall, 10:30 p.m. on Gina TV.
back to work. Si Presidente Marcos. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We're just moving the schedule date to prepare all members. Matter of fact, I declare manifested that all members of the Senate, being the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na isang may hocus-pocus. Importante yan, lalo yung tungkol sa pera na naluspay. Mga ghost flood control project. We do not give it out to the media. We give it to the members first. Ang nangyari na yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon. Sabi hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time. Abangan nyo, baka may magpilit mamaya. Baka sa Blue Ribbon hearing na nakaschedule. Sana ngayon. Pero sabi ni Senator Tulfo, na Lunes na lang yan. You can try to stop us, but you will be stopped because of the So sa ating mga kababayan, you want to pray or have a prayer video sa pinatulungan, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Pulas po. Ang problema po, pag in-outside nyo na Pulas po, ang mga legitimate leaders ng Senado, parang nila pong sinabi, sinunod po ang Philippine Constitution. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Lasso, Magtutulog sila, meron kami sergeant at staff na siya mga nagsiwa ng orderliness, ano? At saka ng decorum dito sa Senado. Sa ngayon, ang sasabihin ko lang, illegal yung gagawin nilang pagsasagawa ng hearing kasi ka, vacated na at may bago ng chairman yung Blue Ribbon Committee. Super Radio, abangan Melo del Prado sa Super Radio DC. Hoy mga kapuso, tala kayo ng payong ha. Sa inyong paglabas-labas. At baka ngayong linggo na ito, bago matapos ang linggo na ito, ay official na pong dideklara ng pag-asa ang panahon ng pagsisimula ng tag-ulan natin. So, ngayon po ulan na naman, baha na naman, ingat po, balita na po, ilang saglit. Mga kapuso, dito po sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, tulad ngayon, serbisyong totoo, Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Sa balita, ginamit, anatay, Super Radio 594. Naging-aalala, serbisyo, totoo, DCWB, kapuso nyo, sa radyo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo,
Balita sa umaga nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na nagbabalita yan at walang kinisipan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapagsasahan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Bandang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, magdadalawang minuto na, makalipas ang alas 7. Handog sa inyo ng Super Radyo DZWB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uuna live mula sa Super Radyo DZWB. Narito sila Joel Reyes-Abel at Mel Temprano. Huwebes po ngayon, ika-4 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ating mga headlines, Senador Sherwin Gatchalian, iniluklok bilang Senate President pro tempore at acting Senate President matapos ideklara sa sesyong kahapon na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Mga miyembro ho ng bagong majority bloc itinaga bilang mga bagong chairperson ng mga komite sa Senado. Senador Alan Peter Cayetano, ginit na siya pa rin ang lehitimo at legal na Senate President. Pagpapalit ng liderato sa Senado, tinawag na illegal ni Cayetano. Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalyang flood control projects, tuloy ngayong araw ayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Ngunit bagong chairman ng komite na si Senador Erwin Tulfo, iginit na magpapatuloy ang pagdinig sa Lunes. Para nawanin sa lahat ng tanggapan ng Senado, inatasan ni acting Senate President at Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian about work from home ngayong araw. Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman kaugnay ng pagtakas sa Senado ni Senador Ronald De La Rosa. Anti-political dynasty bill aprobado na sa ikatlong huling pagpasa ng Kamara. May-ari, kontraktor at site engineer ng bubuhong itinatayong gusali sa lungsod ng Angeles, Pampanga, sinampa ng kasong kriminal ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa pagbuho. Bilang ng mga kumpirmadong nasawi, umakyat na sa 27. 5 piso kada kilo na bawas presyo sa liquefied petroleum gas. Ipinatupad ng isang kumpanya ng langis. 36 na rice retailer sinilbihan ng notice of violation ng Department of Agriculture dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. Panahon ng taglaan, posibleng ideklara ngayong linggo o sa susunod na linggo ayon sa pagkasa. Pilipinas, bigong makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Super Balita sa Umaga Nationwide. Para hindi mauli sa mga balita sa mga social media accounts sa Super Radio DZWB, mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay panahon! Super Balita sa Umaga Nationwide. Patuloy na umihiral ang hangin habagat sa Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Dulot mo na habagat ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay makakaranas ng panakanakang pagulan. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at nalalabing bahagi naman ng Central Luzon ay magkakaroon po na maulap na papuri na may kalat-kalat na pagulan. Pagkulog, pagkidlat, dulot ng mga habagat. Habang ang nalalabing bahagi naman ng bansay makararanas ang pagkamaulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagulog, pagkidlat, dulot ng localized
the Senate, of the rules of the Senate. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President pro tempore and acting Senate President Sherwin Gatchalian. I so move. Piling po ni na Senador Vicente Soto III, Senador Juan Miguel Subirit, Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa gitna nito, piniliwanag ni Gatchalian ang pasihan ng kanilang aksyon kahapon. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Piling po ni Acting Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Matapos po ang pagbabalik ng liderato'y nag-adjourn ang Senado. I move that the first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate be adjourned. CNT. Is there any objection? The chair is none. The motion is approved. The first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate is adjourned sine die. Pinagpili na Senador Juan Miguel Zubiri at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Trabaho ng Senado para sa mga Pilipino. Ang technicality kasi, hindi nyo, bago ma-unseat yung president, kailangan majority plus 1, 30. Marami sila 30, palagay na sila. Sana kung may isa pang mabaliktad, palagay siya. Napakalaga kailangan ma-resolve ba? Sa issue ng koron, hindi man ito isang bagay na walang pinagbabatayan. Ayon kay Senate President pro tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, pinagbatayan dito ang 1949 Supreme Court decision sa kaso ng Avellino versus Cuenco, kung saan hindi kailangan 24 na senador ang pagbatayan ng koron. Sa sitwasyon ngayon ng Senado, 22 na lamang ang mga senador dahil nakakulong si Senator Jingo Estrada habang nagtatago naman si Senator Ronald De La Rosa. Sabi na rin naman nagdeklara ng koron ng 12 senador lang ang nasa plenaryo. At nangyari ito noong May 5, 2015, kung saan 4 na senador ang nasa ibang bansa at 3 ang nakakulong dahil sa Port Barrel Scam. Sa isang pahayag, sinabi ng bagong Senate Majority na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil idineklara ng bakante ang lahat ng posisyon. Pero hindi pa tuluyang mahilang si Gatchalian bilang Senate President dahil kailangan ng 13 boto ng mga senador sa ilalim ng konstitusyon. Dati lang si Jingo kalabas kang Senate ayaw na nila pumasok. Itinalaga ang mga miyembro ng bagong majority block bilang mga bagong chairperson ng mga komite sa Senado. Senador Juan Miguel Zubiri, Committee on Rules at Committee on Foreign Relations. Senador Erwin Tulfo, Blue Ribbon Committee at Committee on Social Welfare and Rural Development. Senador J.B. Ejercito, Committee on Finance. Senador Vicente Soto III, Committee on National Defense. Senator Panfilo Lacson, Committee on Public Order at Committee on Accounts. Senator Rafi Tulfo, Committee on Public Services. Senator Pam Aquino, Committee on Basic Education. Senator Francis Pangilinan, Committee on Agriculture. Senator Rizzo Ontiveros, Committee on Health. Senator Lito Lapid, Committee on Games and Amusement. Senator Francis Escudero, Committee on Housing. Itinalaga naman Senate Secretary si Attorney Ray Bangkug, habang itinalagang Sergeant at Arms si retired Police Major General Alfredo Soto Corpus. Nagpaliwanag si Senator Francis Escudero sa kanyang naging pasya na sumipot sa sesyon kahapon. Ayon kay Escudero, hindi nakatanggap-tanggap para sa kanya ang deadlock sa Senado. Kaya niya pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon ng Senado dahil naapektuhan na ang mismong kakayanan nitong gampanan ng tungkulin sa bayan. Kapag masyado na ang masidi ang dibisyong politikal
At maapektuhan ang kanilang mandato, kailangan na unahin ang Senado bago ang sarili. Pero sinabi rin ni Escudero na wala siyang sinasamahan o iniiwan ang grupo pangkakopaksyon. Sinabi naman ni Senator Pangkilo Lacson na kusang loob ang pagdalo sa sesyon ni Escudero. Kusang loob niya yan, base na rin sa kanyang pahayag kanina, hindi niya na matikmura yung nangyayari, yung impact, yung kaguluhan. At kami, nagpapahayag kami ng appreciation at saka yung paghanga sa kanyang concern, sa kanyang pagmamahal sa Senado. Sinusunga Sa ka pati pagkakalam ni yung Lacson, walang kapalit ang pagdalo yung ni Escudero sa nakahulugan yung sesyon. 4-3. As far as I know, walang kondisyon. Agad nga eh. Kusang loob niya Binigyan pa rin pang na para mailigtas ang Nakakayos ang talaga yun. dignidad, ang integridad, at kung reputasyon ng Senado, yun ang number one sa kanyang consideration nung nagpasiya siya Kahit ka ba? sa session kanina. Katunayan, hindi naman siya talagang totally nag-align sa amin. Sabi niya, gusto niya lamang iligtas yung panahon ng Senado, kaya siya nag-attend kanina. Ba't yan si Sis? Bira lang din magpapapasok yan. Ang tinig ni Senator Pangkilo Bibig lang magtayo. Higit ni Senador Alan Peter Cayetano na pagkaroon ang legitimo at legal na sa ulo ng Senado. Ano wala siyang palak ng kilalanin ang pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore na itinuturi umano nilang iligal. Pinigatihin ni Cayetano na 13 at hindi 12 ang kailangan numero para palitan siya at ma-reorganize ang liderato ng Senado at mga committee chairmanship. Ang kanyang sa konstitusyon ng Pilipinas. Pwede mag-conduct impeachment ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 34 ay preso. Preso po ang susunod. Yung sinasabi ko ng kaso, yun po ay ibang lang. Ang majority po kami sa buong kapila. So that means they have to follow the law at kailangan ng law. It is not applicable. Kasi doon po, tuloy-tuloy yung sesyon. Hindi yan yung namin sinabi. May continuing po yung sesyon. Kasi po, ang rule 1 and 2 ng Senado, na ayon ito sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President ay kailangan po 13. So, paano nila at-event? So, Senator Noel, dahil po sila. Paliwanag pa ni Cayetano may mga panitunan na dapat sundin bago mapalitan ang Senate President kay ilalim po ng konstitusyon. He or she shall only become acting president in the case of such a proceeding itself. In the event of resignation, hindi po tayo nag-resign. Hindi po nila ako naalis. Yes. Buhay pa naman po siguro ko. Hindi po AI ko. Hindi po AI ang nagsagumakas sa inyo ng buhay pa ako. Actually, isa pa po, siguro naman po nakikita ko. Nakakapagsalita ko, nakakapagsalita ko. So, ako na, para magkaroon ng acting president. Senator P. Attention. Your state ground is fire. This is not just about impeachment. It's about the Constitution. Dalawang agenda ang ibibilit ang grupo ni Cayetano na matuloy habang inilalaban ang kanilang poder sa plenaryo. Impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the substance of wisdom in a very impartial way, satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kami alalahanin mga kababayan. Okay po ako. Pinig po ni Senador Alan Cayetano. Samantala, iniexama ni Senador Loren Legarda na hindi legal ang paghalal ng bagong Senate President pro tempore kung kulang ang 13 boto na batay sa Senate rules. Samantala, mga kapuso, dignidad ng Senado ibabalik ng bagong liderato ayon kay acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sinig pa Ravelo sa ritali na balita niya. Let's go! Ibabalik ang dignidad ng Senado sa pamamagitan ng gawang salita sa ngayong araw. Yan ang deklarasyon ni bagong Senate bagong na akta Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kasabay ng pangako ito, nagpasalamat si President Session sa
lang kahapon ay nanawagan si kay Hermano sa mga taga-suporta niya na mag-prayer vigil sa Senado. You can find but you will be stopping the Philippine results. So sa ating mga kababayan, you want to pray or have a prayer video sa Pilato Rema, pumunta po kayo. At hindi po kami pinaka